magluluto naman tayo ngayon ng palitaw. Pero para maiba naman siya, gagawin ko siyang palitaw ube flavor. So, ito po ang una nating sangkap. Kasi wala naman kaming giniling na bigas dito. So, may nabibili naman po sa Oriental store, yung mga Chinese store ng glutinous rice flour. At ito po ang ilalagay natin na pang-ube. Ube flavor na bumili po ako siya. Ube flavor siya. At syempre, hindi mawawala sa palitaw ang niyog. Yung niyog na yan guys, naka-preserve din yan. So wala rin din tayo fresh na niyog. Para-paraan lang sila. Naka-preserve. Yung iba, binubula nila yan sa parang in-distil. Para daw hindi mapanis nila pag ginamit nila. Pero ako hindi, direct pagkapalit ako. Tapos, ito po yung ginawa kong sesame seed with white sugar. Hindi ko na pinakita kung paano yung paggawa niyan. Basta yung sesame seed, sinangag-sangag ko siya dun sa kawali. Without oil yun pinry-fry ko siya, kaya naging brown siya. Ayan. At pinagsama ko sila ng white sugar. Ayan yung sausawan or toppings ng ating ube palitaw. So, let's start cooking, guys. I-mix natin ng glutinous rice. At syempre, lalagyan natin ng ube flavor. Okay, let's do it. Guys, simulan na natin ang pag-mix na ilalagay natin siya sa okay lang kasi kami lang naman ang habit sa kanin guys. Nalagyan natin siya ng water. Guys, ito na yung glutinous rice. Nalagyan natin siya ng konting water. I-mix natin siya. Para lang siya konti. Kailangan yung parang stick together pa rin sila. Hindi pwedeng sobrang malapad. So, yung sobrang lambot or sobrang tigas. Kailangan saktong-sakto. Swab. So, hindi ko muna siya nilagay lahat. Kasi parang may panghabol tayo. Pag lumambot masyado, nadagdagan natin ulit. Diba guys? Ang galing-galing. Yan, haluin lang natin siya. Pwede din siyang kamayin. Alam niyo ba guys, na-try ko rin gumawa ng puto bongbong using this glutinous flour. Ginaya ko lang din siya syempre. Lahat naman kasi nakikita na sa YouTube. Ganyan. Parang nagbubuo ko rin siya. Ilagay ko na lahat. Yan. So, ngayon, ang gagawin natin, madami yung water. Hahabulin natin ngayon siya. Dadagdagan natin siya ulit. Hanggang sa magsakto siya guys. Yeah, I think okay to. Hindi ko na siya dadagdagan ng tubig. Yan guys, ito na siya. Pwede na natin siyang lagyan ng ube flavor. So, lagyan na natin ito. Ube flavor. Mabango siya, ha? Ang may ube na. Hindi po siya basta-basta food coloring. Ito po ay talagang may flavor siyang ube. Hindi siya basta food coloring na magiging violet.
siya. So, kailangan pa natin siya dagdagan. Mahilig kasi yung asawa ko sa palitaw. Alam niyo ba, nung nasa Philippines pa kami, parang lahat doon binibili natin, sa totoo lang. Hindi tayo nagluluto. Pero pag pumunta ka pala sa ibang bansa, kung gusto mong kainin yung mga gusto mo, matututo kang gawin siya. Sarili mong gawa. At least mas maganda nga, mas malinis, mas alam mo talaga. At ikaw talaga yung nagluluto, parang mapapasarap mo talaga siya lalo. Lahat nga, ang dami ko nang natutunan eh. Dati bili lang ng bili. O diba, nakita niya nagiging violet na siya. Gusto ko pa marami. Ang hirap niya kahit ang konti lang ha guys. Sumasakit yung braso ko sa paghiwa. Paghalo. Ano ba yan? Yan. Kaya na yan. Nakikipagbuo ng braso ko dito. Para lang din siyang paggawa ng tinapay. Mamasahin. Pwede naman siya kamayin. Iwan ko nga ba ba't di ko kinakamay niya. Pero kakamayin ko rin mamaya pag binilog ko na siya. Diba? Kamayin na natin. Kasi madudumi yan. Ang kamay ko. Ang sarap niyang ganunin guys. Parang clay. Diba? Violet na ba siya? Tingnan nyo. May white pa eh. Violet na siya. Konti. Pag pinagsama-sama pa natin yan, pag hinalo-halo pa natin ng lalo, nagiging violet siya. Lagyan pa natin ulit. Para totally mawala yung white. Okay, done. I think it's enough. Diba guys? Wala, na-violet na yung kamay ko. Yummy. Wala na yung white. Violet na talaga siya guys. Hirap makapaglaban dito Puro violet ng aking kamay. Guys, ayan na siya. Charan-charan. Parang halayan, di ba? Ayan din yung ginagawa ko pang sapin-sapin. Na-try ko din yung sapin-sapin. Kaya lang matagal siya gawin. Grabe. It takes time talaga. Yung palitaw, yung para sa akin, yan ang pinakamadaling gawin. Ayan na nahalo na natin siya. Ipo-form na natin siyang circle. At syempre, magpapakulo na tayo ng water. Doon natin niluluto sa boiling water yung palitaw. Guys, ayan yung ube palitaw natin. Sinilkel ko muna siya. Pero syempre, pag ilulubog ko na siya sa water, boiling water, iibahin na natin yung style niya, yung pangpalitaw na siya. Ipipiin ko siya sa aking mga palad. Basta binilog ko muna siya ng hilo. Diba? Ang cute. Parang fishball. Okay, let's do it. Guys, kumukulo na yung tubig. So, etong bilog na ginawa natin, ipo-form na natin siyang palitaw. Ganito lang siya. Pipipiin lang natin. Pinipi ko lang. Pipipiin na lang sa mga palad mo. Baka mapasok yung kamay ko. Guys. Diba? Napipi ko na siya, ihulog mo lang siya. Alam niyo ba, trivia tayo. Bakit to tinawag na palitaw? Kasi, una, lulubog. Pag naluto na po siya, lilitaw na siya. Kaya, palitaw ang tawag. Ewan ko kung tama ako guys ha. Naisip ko lang yun. Diba? Ganyan lang siya kaisip. Pipiin lang sa palad. Diba?
Kayo na bahala kung ano gusto yung form. Ayan na, malapit na siya lumutang. Lumutang na siya. Yan, lumutang na. Yung lumutang na ng isa, guys. Tayo na ba? Pag lumutang na po siya, kailangan nyo na siyang kunin, hanguin na. Kasi luto na siya, guys. Ayan na, lumutang na siya. See? Diba? Cute. Hahanguin na natin ang palitaw. First batch. So guys, diba? Nausok pa siya. Ayan, kukuhanin na natin siya. Tapos, ilalagay po natin siya sa nyug. Kailangan mo siyang babalitin mo po siya ng nyug. Baliktaran mo. Pasensya na may araw dito sa kitchen namin. Tapos, ilalagay natin dyan. Same procedure lang. Madali lang siya gawin. Matik lang. Ganyan na siya. Sobrang easy lang gumawa ng merienda. Ouch! Ang init pa, guys. Sobrang minamadali ko siya. Ang init. Diba? Ang laki ng mga palito ko. Mga palito ko. Masyadong maaraw na dito sa amin. Hindi ko alam kung maganda sa video itong mga to. Ito na po yung last batch natin ng palitaw. Marami rin ako nagawa. Parang nagpas siya ng 10. Pero kalahati lang ng plastic yung ginamit ko kasi baka sobrahan naman kami. Sabagay, pwede naman siya kinabukasan. Hindi naman siya nagpapanis agad. Yan. Hindi siya maganda ilagay sa ref kasi kailangan pag ginawa nyo ito kakainin agad or ngayon buong maghapon. Kasi pag nalagay sa ref, titigas yung ano niya. Titigas yung gluten, yung ref. Tawag dyan. Ang init, nakakapasok. Naubos na yung nyug ko. Naku, patay. May isa pa. Masasakto siya, guys. Yan. Oops, sakto. Diba? Gawin ko mag-tension ng nyug, ah. Yan. Diba, guys? Galing. Yahoo! Ito na po ang ating ube palitaw. I-spray din natin siya nitong sesame seed with white sugar. Pero pwede din siyang kada kain nyo, kayo rin magagawa. Magsasawsaw. Pero maganda rin lagyan. Para may design. For vlog purpose, guys. O, diba? Para makita yung sesame seed. Tsaka yung aking esposo, tamad yan maglagay nito. Kaya nilalagyan ko na siya. Z. Yum, yum. Okay ba ang aking pag-share ng paggawa ng ube palitaw, guys? Kung nagustuhan niyo po ito, pwede po kayong i-click niyo yung like button. At mag-subscribe na rin po sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa akin, Marie Chris NL.
And pwede rin po kayo mag-iwan ng comment kung anong masasabi niyo sa aking ginawa. Kahit anong comment tatanggapin ko, guys. Ay, wow, mali. Okay, thank you for watching. Kainan na. Pwede na kumain, guys. Spaghetti with broccoli. At ayan na yung ube, pangitaw. Diba? Lekker eaten. Hindi ko na pinakita yung paggawa ng spaghetti. Pagod na ako. Okay, kain na kami. Bye!